Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung gaano nga kaya kalakas si Jewelry Bunny at kung kaya niyang gamitin ang Gear 5 na tinataglay nga ni Luffy. Kung saan ang Gear 5 na ito ay awakened form nga ng Hito-Hito no Mi model Nika, which strengthen ang rubbery body nga ng users nito. Madami din ang nagagawa ni Luffy gamit ang Gear 5, pero maliban nga dito, may teorya nga na lumalabas na nagsasabi nga na kaya nga daw itong gamitin ni Jewelry Bunny ang awakened form na ito. Gaano nga kaya ito katotoo? So alamin nga natin sa video ito. Kung matatandaan guys, si Jewelry Bunny ay ang isa nga sa most important character ngayon sa One Piece series, given na siya ay ang center nga ng ongoing flashback na nangyayari nga sa nakaraang chapter ng One Piece series. At ang pangyayari nga ito guys ay naganap nga sa Egghead Island. Kung matatandaan guys, no, si Bonnie ay merong powers illustrated, and it's safe na sabihin na natin na kaya nga niyang maka-access ng ibang incredible ability salamat sa kanyang Devil Fruit na tinatawag na Toshi-Toshi no Mi. Ang incredible Devil Fruit na ito na taglay ni Bonnie ay kabilang nga sa Paramecia class. Kinain ni Bonnie ang Devil Fruit na ito sa mura nga niyang edad, kung saan wala nga siyang alam sa bagay na ito. Kinain lamang niya ito dahil nga sa siya ay nagugutom sa oras na yon. Ibig sabihin lang nito, hindi alam ni Bonnie kung ano nga ang mangyayari sa kanyang katawan matapos nga niyang kainin ang prutas na ito. Lingid nga sa kaalaman ni Bonnie, ang Devil Fruit na ito ay affected nito ang age nga nito. Ibig sabihin nga nito, nag-gain nga o nagkaroon nga ng ability si Bonnie to alter her own age, at later on, with time ay na-manipulate din nito ang other aspect ng kanyang Devil Fruit power. Sa totoo lang guys, no, kung titignan, napaka-powerful and dangerous ng Toshi-Toshi no Mi, dahil gamit nga ito ay kaya nga niyang i-manipulate ang kanyang edad. Ibig sabihin, di ba, kinain nga ni Bonnie ang Devil Fruit niya noong bata pa siya, at dahil dito kaya din niyang gawing fully matured adult ang kanyang sarili. Bukod dyan, pwede nga rin niyang gawing matanda ang kanyang sarili. Pwede din nga toddler or kahit na nga maging baby, pwede. Kahit anong gusto niya, pwede nga niyang gawin. Gamit lamang ang Toshi-Toshi no Mi. Pero ang mas nakakamangha sa Devil Fruit na ito ni Bonnie ay ang the fact na kaya nga niyang mamanipulate din ang age ng iba, tulad na lamang ng ipinakita niya sa kanyang mga naging laban, na minsan ang mga kalaban niya ay ginagawa nga niyang matanda na malapit ng mamatay, o kaya naman ay ginagawa nga niya itong sanggol. Pero kung sa tingin nyo ay yan na ang pinakamalakas na ability na maibibigay ng Devil Fruit ni Bonnie, dyan kayo nagkakamali, dahil meron pang tinatawag na Distorted Future, ang one of the most overpowered abilities sa entire One Piece, kung saan binibigyan nito ng kakayahan si Bonnie na ma-access ang multiple future of her own self. Kahit anong future that Bonnie can imagine ay kaya nga niyang ma-utilize. Halimbawa na lamang, Bonnie once imagine ang Buccaneer future for her own self, at dahil sa ability na ito, she could summon ang future na ito at ma-utilize ang power ng Buccaneer, which nothing short of surprising. Kung matatandaan, sa future na ito, si Bonnie would be ang very own daughter nga ni Kuma, at dahil nga dito, nagain nga niya ang ability na ma-utilize temporarily ang power ng Buccaneer. At ito nga, dagdag pa nga dyan, kamakailan nga lamang ay na-utilize nga ni Bonnie ang power ng Nika Fruit by imagining ang Nika-like future. Sa future na ito, Bonnie would be the one na kumain nga ng Gomu Gomu no Mi, instead nga si Luffy. At ito nga ay nagresulta nga sa na-utilize nga ni Bonnie ang power nga ng Gomu Gomu no Mi, at completely na-crush nga niya ang enemies, kung saan in this case ay ang alpha of the CP8. So yun nga, na-utilize nga ni Bonnie ang power ng Gomu Gomu no Mi. So ibig sabihin nga kaya nito ay kaya nga niyang gamitin ito. So marami nga ding One Piece fans ang naniniwala sa kakayahan nga ni Jewelry Bunny, pati na rin ang kakayahan nga niya na magamit ang Gear 5. Speaking of kung ano ang kaya at hindi kaya ng Distorted Future ability ni Bonnie, nabanggit ko nga diba na recently ay na-utilize niya ang power ng Gomu Gomu no Mi at ang iba pang Devil Fruit power.
So sa tanong na kaya niyang gamitin ang Gear 5 or hindi. Kung babalikan nga natin ang mga nakaraang chapters, the answer might actually provided na nga sa atin, kung saan si Bonnie ay gumamit nga ng strong ability to crush Alpha, relied on the power of muscle. It must be remembered na ang Gear 3 inflate ang bones, hindi ang muscles. Ang inflation ng muscles comes with Gear 4, at ang Gear 5 naman kaya niyang i-inflate nga ni Luffy ang kanyang muscle without pumping in air. So since nagawa nga na ma-manage ito ni Bonnie without inflation, ang ability na ito ay masasabi nga natin na malapit-lapit na nga sa Gear 5 kaysa sa Gear 4. Dahil dito, ito ay clear indication na si Bonnie ay maaari ngang makagamit or maka-access nga ng power ng Gear 5 temporarily gamit ang kanyang sariling Devil Fruit. Pero kailangan nga ni Bonnie ng closer look as kung paano nga gumagana nga ang Gear 5 bago nga niya magamit ang full ability nito. At dahil sa siya ay kasama ni Luffy, ibig sabihin nga lang nito that she can get proper glimpse nga sa Nika hanggang sa ma-emulate his powers efficiently. Dahil nga sa mga nabanggit ko ang kakayahan ni Bonnie, masasabi nga natin na siya incredible powerful pirate. Bukod pa nga dyan, tignan nyo naman, sa edad na 10 ay nakagain na nga siya ng 140 million berry na bounty. At sa edad na 12 ay nagawa pa nga niyang mapataas ang kanyang bounty at umabot nga ito sa 320 million berries. Dahil dito ay pinapakita ni Bonnie na siya ay prodigy nga ng One Piece World. Tignan nyo naman, bata pa lang si Bonnie at ang pagkakaroon na nga niya ng malaking bounty ay nangangahulugan na nga na siya ay merong unlimited potential considering ang extreme Devil Fruit power na kanyang taglay, kung saan kaya nga niyang imaginein ang kahit anong future at ma-access ang ability na kanyang gusto. Kaya naman talagang napaka-exciting na malaman kung ano pa nga ang kanyang kayang-kayang gawin sa future. Pwede nating sabihin na pag nagpatuloy ito, si Bonnie ay magiging isa sa pinakamalakas na karakter sa One Piece. Ang kailangan lamang niyang gawin is to keep up her training at incorporate sa other aspect, katulad na lamang ng haki sa kanyang pakikipaglaban. Kaya naman, kung sakaling magawa lahat ito ni Bonnie, walang kaduda-duda at pagdadalawang isip na siya ay mapapabilang sa pinakamalalakas na karakter nga sa One Piece, kung saan maaari pa niyang maabot ang level ng pagiging Yonko. Pero syempre, depende pa rin ito guys sa kung papaano nga niya i-handle ang kanyang sarili. Pero kung pagbabasehan nga natin ang nangyayari at kakayahan ni Bonnie ngayon, masasabi ko na siya ay mayroong magandang future at katulad nga ng paulit-ulit yung sinasabi, siya ay magiging one of the most strongest sa mundo nga ng One Piece kapag siya ay fully matured na. Kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo, kayang gamitin ni Bonnie ang Gear 5? Comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!